Ako si Katoy. May pangarap ako. At mataas ito. Sobrang taas nito. Pagod na ako. Pero ayos lang. Basta magreklamo at maginarte. Sige na lang tayo ng sige. Hanggang ang lahat ng pagod ay magkaroon ng sukli. Araw ng biyahe nga na naman ngayon. Bale, pupunta ako ng Naga City dahil doon ako magpipick up ng mga pasayro. Doon sa Naga City Domestic Airport. Kaya tara, samahan niyo ako. Bago nga mag alas 6 ng umaga ay pumunta na ako dito sa garahe namin. Kinuha ko itong van at maya pa ay bumiyahe na din ako papuntang Naga City. Mahaba-habang biyahe na naman nga ito at dahil solo pa lang ako, boring na naman ang biyaheng to. Dito na nga pala ako dumaan sa may Binitayan Diversion Road at ang labas nito ay malapit na sa may Cagsawa Ruins. Napakagandang kalsada at bago pa nga. Maya pa, pagdating ko dito sa Ginubatan Albay ay napakadaming hamog. Di ko makita masyado ang kalsada pero sobrang ganda. Hanggang dito sa Ligaw ay kitang-kita nyo kung gaano kaganda ang hamog pagmasdan. Alas 7:30 nga nang makarating na ako ng boundary ng Camarines Sur. Bale, maya't maya pa, hanggang alas 8 ay naandito na ako, papaliko na ako sa Naga Airport. First time ko nga palang papasok dito sa Naga Airport. Di ko alam kung parehas lang din naman yung mga rules nila doon sa Bicol International Airport. Pero sabi ko bahala na, naandito na din naman ako, magtatanong-tanong na lang ako kung may bayad nga ba ang pagpark sa loob. At sabi nila pag sumobra daw ng 15 minuto ay tsaka magbabayad. Kaya halos parehas lang din naman pala doon sa Bicol International Airport. Kaya tumabi muna ako dahil iti-text ko yung mga pasahero ko na naandito na ako sa labas. Pagkatapos ko ngang i-text ay agad na din naman akong pumasok sa loob. Mas mabuti ngang nasa loob na maghantay para at least sa oras na dumating sila, hindi na gaano katagal na mag-aantay sa akin. Kaya tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang loob ng Naga City Domestic Airport. Dito nga ay bago ako pumasok ay pinahinto na naman ako dahil mag-i-inspection na naman daw ng sasakyan. Pinabuksan yung likod, tinignan kung anong mga laman at maya't maya pa ay pinapasok na ako dito sa may parking. At dito ko napagtanto yung sobrang pagkakaiba nito sa Bicol International Airport. Mas maliit nga pala ito kumpara dun sa Bicol International Airport at medyo kaparehas lang ito ng Legazpi Domestic Airport. Parking lang ako saglit, maya bababa ko at ipapakita ko sa inyo yung itsura. At dyan nga ay nakababa na ako, tignan yung mabuti. Sa parking pa nga lang pala ay masasabi na natin na medyo maliit lang ito. Punta lang ako sa kabilang anggulo para mas makita natin yung kabuuan. At ito na nga, medyo kaunti pa lang yung mga nakaparada dahil maaga pa. Halos mag-alas 9 pa nga lang pala. At dito nga, pasado na alas 12 ng tanghali nang dumating yung aming susunduin. Yan pala si Sir, yan yung kateks ko kanina at mga boss niya sa SM yung aming susunduin. At pagkasundo ko nga ay binagtas na namin ang Magsaysay Highway dahil sa tabi lang nito yung kakainan namin ng tanghalian. Bukod sa gutom na nga ako, sobrang sakit na din ang paa ko dahil naka-manual transmission ako. Maya't maya pa nga ay naandito na kami. Nasa harap lang kami ng Starbucks, Yellow Cab at kung ano pa. Diyan sila kakain. Binigyan nga pala ako ni na ma'am ng 200 dahil dito ako sa may McDo pinapakain. Di daw ako paid dun sa kanila dahil may pag-uusapan sila na confidential. Sabi ko okay lang po, mas mabuti nang dito na lang. Baka marinig ko pa yan at maichismis ko pa sa iba. Charis. Halos 3 araw din pala ako kakaantay ng order ko. Hanggang sa maya-maya pa ay nandiyan na din at naglakad na ako pabalik sa van dahil sa van na lang ako kakain. Mas mabuti nang dito, makakabuelo pa ako kung gaano kalaki yung isusubo ko. Yan nga palang Toyota Hi-Ace ang gamit ko ngayon. Masakit-sakit sa paa dahil ibang-iba ang traffic dito kumpara sa Legazpi. At maya pa ay pumasok na ako ng van
dahil dito ako kakain. Mas mabuti na din na dito dahil mababantayan ko yung mga gamit ni na sir, ni na ma'am at ng mga kasama niya. Yan, po-drip muna ako. Time lapse muna tayo. Para mas mapadali ang video. Maraming salamat nga pala sa panunood nyo. Kaya abangan nyo po yung part 2 dahil dun ko ilalapag yung mga pinuntahan namin dito at kung anong pakay nila. Dun ko na din po ilalapag yung mga nagpapa-shoutout po pala. Maraming salamat po sa inyo. Ako si Katoy na nagsasabing, di magparareklamo kasi ni Narte, taang buhay. Ang buhay. Bye.